A common but often misunderstood verse is Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Usually, this verse is viewed as a promise. If you raise your children right, they'll turn out alright. Unfortunately, as many good Christian parents know, that isn't always the case. And let's be honest, if this verse really was a promise, then God himself failed as a parent. Children have I reared, but they have rebelled against me. So what does train up a child in the way he should go really mean then? Proverbs 22:6 is not a promise. It's a warning. If we retranslate the verse more literally, we can actually see this. Train up a child in the way he should go is really dedicate a child according to his way. Even when he is old, he will not depart from it. It's a picture of a parent willfully surrendering their child over to his own sinful way or lifestyle. And it warns that if you do this, your child will continue living in that lifestyle. But how do we know the child's lifestyle is sinful? We know because Proverbs 22:15 tells us as much just a few verses later. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Proverbs 29:15 restates it another way. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. You see, the book of Proverbs has been building an airtight case, that the heart of a human being isn't basically good, or even neutral for that matter, like some kind of a blank slate. It's entirely corrupt even from a young age. Sin festers in the heart of a child, and without careful, biblical, fervent intervention, a child left to his or her own way will never depart from it. Proverbs 22:6 then is a call for all Christian parents to interrupt the natural, wayward course of your child's life. But at the end of the day, you cannot force your child to change. What your child needs is something far greater than parental intervention. They need divine intervention. Children require persistent discipline, but they also need the transforming power of the gospel. So speak to your child, warn your child, pray for your child, that God may give him a new heart to walk a new path, so that by God's grace, he will not depart from it. Okay po. Good morning po sa bawat isa. Um, Bago po lahat, tayo pong tumayo para sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1 to 9. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ng ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, sa ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. 7. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao.
Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang mga pagpapala. Yamang napag-aalaman na ang Panginoon nila ay ninyo at ninyo ay nasa langit at sa kaniyang walang tinatanging tao. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na inyo pong binigay, Lord, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bagong umaga. Kami po naman ay muling maglilingkod, Panginoon, sa inyo. And Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Ngayong sasamba po kami, Panginoon, sa inyo. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang gawain ngayong araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang humawak nito. At dalangin ko po, Panginoon, ang tatayo, Panginoon, sa harapan, Lord. Bless niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang maipamahagi, Panginoon, ang inyong mga pinasasabi, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, gabayan ang gawain na ito, Panginoon, hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name. Isa pong malamig na umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning. Ayun nga, no? Medyo maulan, pero purihin pa rin ng Panginoon. Kasi sabi nga, lahat ng ginawa ng Panginoon ay magpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi nga, mula sa pagsikat, paglubog ng araw, o sa pagbuhos man ng ulan, ang pangalan ng Jesus ay papupurihan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, awitan natin siya ng may saya, may galak. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Awitan natin ng Panginoon. Amen! Come on, church! Natin at purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Yeah! Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Isan pa? Halina't purihin ang Diyos,
pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga na sa lahat ng panahon, no, mapurihan ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Hallelujah. Muli, awitan natin ng Panginoon. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. We praise the Lord. Tunay nga, Panginoon, na pangalan mo ang karapat-dapat na mapurihan sa umagang ito, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Once again, church. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon.
wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw lamang ang aming sasambahin, pupurihin, Panginoon. Praise your name, Panginoon. We glorify your name. Hallelujah. Always, we bring back the glory and the highest praises, Panginoon. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. sambahin ka namin sa paraang ikaw ay banal. Sapagkat ikay banal, Panginoon, nakasasamba po kami, Panginoon, na iyong pinaging banal. Salamat po buhat pa man nung una, inilaan niyo po kami, Panginoon, sa pagsamba ng nararapat para sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng maulan na panahon. Narito po, mga kapatid. May mga pagsubok, struggle, Panginoon, pero narito po sila. Pinagpapala niyo po, Panginoon, upang pasaganain ang pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa bagong umaga, bagong hininga, bagong kulay ng buhay, Panginoon, at mabiyayang pagpapalang lumiligid po sa amin. Salamat po na marami. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming marinig sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito at maging bukas ang aming isipan sa mga salita niyo po, Panginoon, at sa mga aral niyo po. Dalangin po namin mabakbak sa aming kaisipan ang mga pangongontra, Panginoon, sa iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, lagi kami nagpapakumbaba sa aral niyo po, hindi po sa aral ng tao. Salamat po na marami, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito'y kagalingan ng hatid, Panginoon, sa buhay namin. Ito'y kalakasan, ito'y katatagan, Panginoon. Ito'y kapahingan nagmumula sa iyong mga salita. Salamat po na marami, Panginoon, at i-encourage niyo po kami, palalakasin niyo po kami, upang ang mga hamon ng buhay, Panginoon, aming harapin, Panginoon, na may pagtatagumpay gaya ng iyong ginawa, Panginoong Hesus. Salamat po, kami po'y kawal na lalaban, Panginoon, sa battle, Panginoon, nang sa gayong, Panginoon, isusuot namin, Panginoon, ang mga baluti na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa umagang ito, hindi pa man namin napapakinggan, pero nagpapasalamat na po kami sapagkat ang iyong salita babalik sa iyo na iyong ginaganap, Panginoon, na may katotohanan. Dakilain ka lamang, pasalamatan ka, walang matira sa amin, ang kalwalhatian ay para sa iyo. Sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise, makaupo na po tayo. Isang sabi ni Daniel kanina, isang maulang umaga. Okay, mapagpalang umaga pa rin po yun. Lahat ng araw ay punong-puno ng pagpapala. Amen po ba? Even may bagyo, even na may baha, pagpapala ng Panginoon na sa atin. Bakit? Buhay pa rin po tayo. Amen? At nagpapatuloy pa rin tayo na nagtitiwala at umaasa sa kanyang pagliligtas sa atin. Salamat po sa dakilang pag-asang ito. Sa Panginoon po ang karangalan. Pag-aaral na po tayo, balikan po natin yung pag-aaral natin. Ang Iglesia ng Diyos na buhay. Keywords po, gaya ng kawal. Ephesians chapter 6 verse 11. Isuot nyo ang buong kagayakan ng Diyos upang makatagal kayo sa laban. Magsitibay kayo laban sa mga lalang ng dyablo. And 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sabi niya po diyan, makipagtiis ka gaya na sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. At verse 4, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang sila'y kalugdan niya ang nagtala sa kanila. Hindi ko na po babasahan sa Mark
Paulit-ulit po nating inaano po yan. Kung gusto nyo maging una, maging anan tayo, maging tagapaglingkod tayo. Kung gusto natin maging dakila, maging alipin tayo ng lahat. So yun po sinasabi ng Panginoon. Mga alipin tagapaglingkod, sa iglesia na po tayo kasi natapos na po tayo sa pag-aaral sa mga alipin na nangangamuhan. So tayo bilang tagapaglingkod, sa atin po nakatunghay ngayon ito, yung mga tagapaglingkod sa church, sa atin po yun. Inuna po yan yung overseer na pinag-aaral natin sa Timothy, sumunod po yung mga diakono at diakonesa. So naliwanagan na po sana tayo doon. At ito'y related po itong pag-aaral natin po sa pamagitan po ng mga tagapaglingkod sa tabernacle, panahon ni Eli. So nakita po natin ang example po nito at yung dalawa niyang anak. So hindi na po ako magpapakahaba-haba dahil sandali lang po ako ngayon. At tingnan po natin yung bandang huli, kapatid, siguro yung pinaka-last part po natin. Sapagkat yung una, yung mga anak ni Eli, example kaagad doon yung mga anak ni Eli, so may malalang kasalanan, so hindi manampalataya talaga, take note po yan. Kaya sila, walang kabuluhan yung mga handog nila at yung mga Israel dahil naging kalakaran na nila yon. At masama pong ginagawa nila ay sila ay may prostitute po doon sa lugar na iyon. At si Eli naman po, siya po ay hindi mahusay mamahala ng sambahayan, konsentidor, hindi dumisiplina sa mga anak niya at sa mga tagapaglingkod na kasama niya. So hanggang sa salita, kulang sa gawa. At pangatlo po, ito'y hula sa kanya kasi nga ganun siya, nagparadala ang Panginoon ng isang propeta na hindi kilala. At sinabihan siya, wala nang halaga sa Panginoon ang sambahayan mo. At yung mga edad nila hindi nahahaba, pati ang Israel madadamay dahil siya'y hukom nito. Sa pamagitan ni Eli, makikita niya siya mismo ang hindi kagandahan na mangyayari. At yung ang Diyos, nangako ang Panginoon na siya'y magtatayo ng para sa kanya. Siya'y tapat na saserdote, gagawa ayon sa kalooban niya, at ipagtatayo siya ng panatag na sambahayan, kasama siya ng Panginoon pang-apat, magpakailanman. Pang-anim po, ngunit kay Eli sa sambahayan niya, ito po yung sinabi, yuyuko at magmamakaawa sa punong saserdote. Hindi naman inalis ng Panginoon ang paglilingkod sa kanila, pero ibinaba po sila doon sa mababang paglilingkod. Sila'y parang naglilimos lang, humihingi ng habag sa pagkain, naglilimos ng hapag sa mga naglilingkod para doon makapasok ulit sa dakong mataas na posisyon para sila'y makakain. At ito po yung panghuli na pag-aaral natin. At kaya pinag-aaral natin ito para makita natin ng kahalagahan. Hindi po gagayahin natin. Amen. Meron po tayong pwedeng, ito'y reflection para makita natin na huwag natin itong puntahan. Amen. Kasi sabi doon sa ating binasa, sa Ephesians chapter 6, kung ano man ang iyong ginawa, yun din ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Pinabayaan mo, pababayaan ka rin ng Panginoon. Amen po ba? So, hindi po pwede bumalik sa Panginoon na hindi ito ginaganap. Pang-apat at bilang huli, naganap na ang inihula. Sabi niyo po, naganap na. Ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos, pag sinabi niya, mangyayari. Pero kung sakaling itong si Eli ay nagpakumbabat, humingi na sorry, dinisiplina niya anak niya, hindi magkakagayon. Hindi mangyayari po iyon. Ito po ang nangyari. Dahil ito'y, hindi niya, nineglect niya yung mga sinabi ng propeta na sinugo ng Panginoon o tagapagsalita ng Panginoon. Binaliwala niya. Para nagpatay mali siya po siya. Ito po nangyari. Naganap na ang hinula. Sa chapter 4 verse 1 to 22, makikita po natin ang nangyari na sinabi ng propeta sa kanya na sinugo ng Panginoon. Unti-untiin po natin. Sa verse 1 and 10, makikita po natin dyan, yung dalawang salita lamang, pero 10 verses po yan. Natalo ang Israel sa Palisteo. Bakit kaya natalo? Sa verse 1, tingnan po natin, meron po tayo dyan, kapatid. At pangalawa, kinuha sa kanila ang kaban ng tipan. Ako po. Babasahin ko na lang po. At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel kasi siya na po, matanda na po talaga si Eli. Si Samuel po ang tumatayo ngayon bilang hukom sa Israel. Siya na ngayon nagsasalita dito. Dumating sa kanya, sinabi niya, ngayon lumabas ang Israel laban sa Palisteo, siya na ang haharap. Upang makibaka at humantong sa Ebenezer
ang mga Palisteo ay humantong sa Apek. Tuloy po natin. Digmaan na po ito, laban na po ito. At ang mga Palisteo ay humanay laban sa Israel. Humanay laban sa Israel at nang sila'y magsagupa, ang Israel nasaktan sa harap ng mga Palisteo at kanilang pinatay sa kubo sa parang sa lugar na yon. At may 4,000 lalaki. Sabihin niyo po 4,000. I-note niyo po yung 4,000 kasi mas malala pa ang susunod na mga pag-aaral sa mga baba pa po ng mga verses. Verse 3, at na mga bahay dumating sa kampamento, sinabi ng mga matatanda sa Israel, bakit sinaktan tayo ngayon ng Panginoon sa harap ng mga Palisteo? Question mark, niligtas tayo nito sa Egypto, tapos ganito, naparusahan naman tayo. Sabi niya, ating dalhin ang ating kaban ng tipan, parang yun yung kanilang lakas ng Panginoon mula sa silo, upang mapasagitna natin yaon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Verse 3, una, nagkaroon ng katanungan, sa gayoy nagsugo ang bayan sa silo ng kanilang dinala, mula roon ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo po ba yung kaban ng tipan sa panahon nila? Ito po yung testamento na hawak-hawak nila, pangako ng Diyos sa kanila. At yung 10 Commandments, hawak-hawak po nila. Naroon po yung sa kaban ng tipan. At iniingat-ingatan nila, kapag dala-dala nila, nagtatagumpay sila. Pero itong pagkakataong ito, hindi na po. Kasi sinabi sa kanila, wala nang halaga sa akin kayo. Ikaw talaga. Wala na kayong halaga sa akin. At ang sabi, kaya dito nadamay nga, nilagay ko po dito, natalong Israel dahil nadamay nga po sila. Dahil sa hukom siya doon. Amen. Hukom siya at priest siya doon. Nagpabaya po siya talaga. At sabi niya, naupo sa gitna ng mga kirubin, ilagay nila sa gitna ng kirubin, at ang dalawang anak ni Eli at ni Opni at si Pines ay nandoon din binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. Tingnan po, sino po nagbabantay? Yung mga anak na mga suwail. Take note po ito Pwede namang iba Bakit sila pa rin? Talagang si Eli, pinagpilitan niya pa rin na mamuno doon sa kaban ng tipan. Wala nga pananampalataya yun Kay ano nga sumasampalataya, kay Bilyal nga yun Ba't siya pa rin ang pag-iingatin mo? Nabulag na talaga si Eli. Literally, nagbulag po talaga siya dahil sa katandaan niya. Pangalawa, bulag na talaga siya sa espiritual. At ang sabi niya rito, ay nandoon at binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. Binabantayan, tagapangalaga. Ang hindi mananampalataya, hindi dapat tagapangalaga ng salita ng Panginoon. Kasi ang kaban ng tipan, naandyan po yung 10 Commandments. Wala pa pong Bible nun. Naandyan pa lang po yung tapyas na bato na iniukit yung utos para sa kanila. Yan ang kanilang iniingat-ingatan. Sa ating panahon, iniingat-ingatan natin alin? Salita ng Panginoon. Dapat ang nag-iingat ito, tama ang doktrina. Amen. Tuloy po natin, verse 5, ano po ito? Mahaba naman po kasi yan. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay pinasok sa kampamento, sa nabong ng kampamento, ang buong Israel ay humiyaw na malakas na hiyaw. Take note, sila po'y sumisigaw. Na ano pat naghinugong sa lupa, parang yung tinig nila na umuugong, yumayanig sa sigaw nila. Iba talaga mag-worship ang mga Israel, iba talaga. Talagang parang dumadagong doon yung boss nila. Kagimbal-gimbal talaga, nakakatakot pagka sila nisigawan. Kasi hawak nila yung kaban ng tipan. At ito po nangyari, verse 6. Iano nyo po yan, iwan nyo sa isip nyo yan. At nang marinig ng Palisteo ang ingay at hiyawan at nagsabi, ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw sa kampamento ng mga Hebrew? May nagpapaalala sa kanya. At kanilang talastas na ang kaban ng Panginoon ay pinasok sa kampamento, alam nila yon. Kasi yun yung tagapagtanggol. Tingnan po natin verse 7. At ang mga Palisteo ay natakot. So may takot sila. Pwedeng unbeliever ito sa panahon natin, natatakot sila pagka ginagamit natin ang salita ng Panginoon, pinagtitibay natin. Ngayon, bakit kaya nagka-problema? Ang Diyos ay pumasok, sabi niya, sapagkat kanila sinabi, ang Diyos ay pumasok sa kampamento. Bakit? Yung kaban ng tipan ipinasok doon. Alam nila, may Diyos na makapangyarihan. Ito ang kwento. Sabi niya, sa aban natin, naku, lagot na tayo mga Palisteo. Sabi niya, sapagkat hindi pa nagkakaroon ng ganyang bagay kailanman. Alam nila history. Tuloy natin, verse 8.
Sa aban natin, naku, kahabag-habag tayo. Sino makapagliligtas sa atin sa kamay ng makapangyarihan ng Diyos na ito, ng Israel? Naku, delikado tayo, umiingay na sila. Sabi niya, talo na tayo. Kumbaga sa wala na silang pag-asa. Kasi pinasok na yung Diyos doon sa kampamento. Ito ang Diyos na nanakit sa mga taga-Ehipto. Gaanong kalaki ang Ehipto. Kagimbal-gimbal, lalo na to kumakanta sila. Pinasok na kasi yung kaban ng tipan. Tayo mga Palesteo, naloko na, sabi niya. At ang sari-saring salot sa ilang, alam nila ang history na may Diyos ang Israel. At verse 9, tingnan po natin, kayo'y magpakalakas at magpakalalaki. Meron din sa kanilang nagpapatibay ng loob sa mga Palesteo. At ang sabi niya, o kayo mga Palesteo, upang kayo huwag maging mga alipin ng mga Hebrew, na gaya na naging lagay nila sa inyo. Kayo'y magpakalalaki at magsilaban. Tingnan po natin, verse 10, at dito ko po lahat yan. At ang Palesteo ay nagsilaban at ang Israel ay nasaktan. Sabi niyo po, nasaktan, nagapi, natalo. At tumakas ang bawat isa sa kanila sa kanilang tolda at nagkaroon ng malaking patayan. Sapagkat nung una, ilan libo? 4,000. Diba? Eto, tingnan po natin. Ang malaking patayan sapagkat nabuwal sa Israel ang 30,000 na lalaki doon sa labanan. Ano ibig sabihin dito? Mas lumala pa. Dapat nga, nakapasok na doon yung kaban ng tipan. Dapat nga, okay na eh. Diba? Alam niyo po ba, kahit anong hiyaw natin, doon humihiyaw sila. Pag mali, hindi tayo, yung salita ng Panginoon, hindi natin ginaganap. Kahit anong iyak natin, kahit anong samba natin, walang kapangyarihan. Pag hindi tayo gumaganap sa aral ng Panginoon, hindi natin sinusunod, walang kapangyarihan. Kahit ano pang, ilagay pa natin itong Biblia doon sa ating panalangin. Kung gawin mo ito, makapangyarihan ito. Ang salita ng Panginoon, magiging makapangyarihan pag ginaganap natin. Kaya naihiri, amen? Kasi po, pag hindi natin ginawa ito, kahit anong awit natin, kahit anong samba natin, kahit anong lakad natin, hindi tayo magtatagumpay. Amen po ba? Sa buhay Kristiyano, pag hindi nag-a-apply ng Word of God, walang tagumpay. Para tayong tumingin sa salamin, nakita ang itsura, sabi ni James. Matapos makita may dumi siya, nakalimutan niya ang kanyang itsura. Para siyang kumuha ng bato, di pinukpok sa kanyang sarili, yung pala itsura ko binaliwala. Amen po ba? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Dahil salita niya to. Binuulit-ulit ko, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung ito'y nasa ating ginagawa nito, makapangyarihan ito. Pero kasi hindi niya sinunod yung sinabi ng propeta, salita ng Diyos yun eh. Amen. Kahit yung kaban ng tipang, kahit marami tayong Bible, marami tayong degree na inabot sa pag-aaral, kung hindi natin i-implement ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, nonsense, di ba? Kinukot mo yung salita ng pastor natin. Walang halaga. Kahit anong hiyaw nila, nagugulo na nga eh. Pero alam mo ba sa unbeliever, pag tayo tumayo na may katotohanan, nagtetremble sila. At darating ang time, sasamba sila sa Diyos. Pero pag tayo, hindi natin ginanap, parang mas malakas sila sa atin. Tutuyain nila tayo eh. Ang nangyari sila, parang tinutuyuan na sila dyan. Hindi, mas magpakalalaki tayo. Wala yung mga yan. Ba't naging agresibo sila? Dapat nga matakot sila sa hugong yung nila eh. Nang pagpasok nung kaban ng tipan eh. Takot sila dahil may Diyos eh. Alam nila yung history. Pero bakit? Niloob ng Panginoon yun eh. Bakit? Winalang halaga na ng Panginoon ang kanyang sambahayan. At Israel. Dahil bakit? Sa taong namuno doon, na hukom, at priest, high priest. Amen po ba? At ito po ang sinabi niya. Nakuha ang kaban ng tipan sa verse 1 and 10, natalo ang Israel, Palesteo, kinuha sa kaban ng tipan, yung kaban ng tipan, kinuha. Iyan po'y connected sa verse 32 na namamanglaw si Eli, sinasabi sa kanya na propeta, namamanglaw ka.
Kasi kukunin yung yaman ng Israel, yung mismo sa templo nilagay diyan. Mawawala. At may mangyayari sa pamilya mo. Sinabi sa kanya, ito po, sa verse 11, pinatay din, nung pagkakuha ng kabanantipan, sa verse 11, pinatay yung mga anak ni Eli. Ayan po. At ang kaban ng Diyos ay kinuha. At ang dalawang anak ni Eli, sino? Si Opni at Pines ay namatay. Tagapagbantay yun ng kabanantipan. Amen. Tagahano yun, sila pa rin ang sinugo. Bakit sila pa rin ang sinugo? Binaliwala na kasi ni Eli ang salita ng Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Kasi matanda na talaga si Eli na panahon na yon. 98 na po siya. At bulag na po talaga siya, literal. At ang nangyari sa kanya, yung pa rin, kasi sila talaga ang humahawak. Kaya ang nangyari, napatay itong dalawang ito. See, anong ibig sabihin dito? Ipinakita rito na sinasabi, hindi hihiwalay. Sabi na pa, kayo sila, maglilingkod pa rin yan, yung mga lahi ninyo, pero sa baba sila, di ba sinabi? Pero, sabi niya, hindi na mananatili ang bisig, yung lakas ba nila? Di ba, iksi buhay? Naalala nyo? Di ba? Iksi ang buhay. Biruin mo sa labanan natalo sila, doon na namatay si Opni at si Pines. Ito po ang sabi niya, in verse 12 to 18, ito po yung story, dahil mabigat na po talaga na sinasabi rito, na mamanglaw na talaga si Eli. Hindi niya pa alam yun kasi nasa digmaan yung mga anak niya, kasi nandun siya sa may tabernacle, nakaupo po siya doon. At naghihintay siya ng balita, sinugo niya ron si Samuel. At ang sabi niya, sa verse 12 and 18, at tumakbo ang isang lalaki na sino to? Sa Benjamin, na lahi na Benjamin, na mula sa hukbo. At naparoon sa silo ng araw ding yaon na may barong hapak, o warat na, pinakita niya na nagluluksa, ibig sabihin yun. At ang may lupa ang kanyang ulo, senyalis po yun na talagang talo sila. Hindi naman nakita ito ni Eli kasi nga bulag na po siya. Verse 13, ito po sabi niya, at nang siya'y dumating, narito si Eli na nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng sa daan, na nagbabantay sapagkat ang kanyang puso'y nanginginig. Sabi niya po, nanginginig. Tatakot siya. Bakit kaya siya natatakot? Ang sabi niya, nanginginig dahil sa kaban ng Diyos. Bakit? Siguro nagkamali ako. Ba't sa anak ko pa binigay? Yung pagbabantay doon. Kaya siya, yung kalooban niya, parang nangangatog siya. Kasi ang inaalala niya talaga, kasi talagang kumbaga sa may takot naman talaga sa Panginoon to, righteous naman talaga to. Pero huli na lahat hindi niya na-disiplina nga Inalis niya hindi niya inalis yung anak niya, siya pa rin ang pinagbantay doon. Sige, kunin ninyo. Pinakuha. Ito na nangyari. At sabi niya, nanginginig dahil sa kaban ng Diyos, iniingat-ingatan dapat yon. Pero ang tagapag-ingat, hindi naingatan. Kasi bakit? Una, walang pananampalataya. Malala po yung kanilang kasalanan na binabanggit po natin. Sabi niya, at nang ang tao ay pumasok sa bayan at saysayin ang mga balita sa buong bayan ay umihiyaw. Talagang nung nagbalikan yung ibang natira, talagang ang buong Israel ay nagimbal. Nahirapan po na saysayin kasi puro hiyaw. Ibig sabihin, talo sa labanan ng Israel. Ito'y tumutungkol, makinig kayo mabuti, sa Christian life natin ngayon, tayo nasa battle. Amen. Amen po ba? Nasa labanan tayo, kailangan magsuot. Itong mga to, hindi nagsuot. Sinusuot nila ngayon, samantalang nilalapastangan nila ang kabanantipan, yung paghahandog doon. Sa tabernakulo, pati Israel, sila rin, hindi na rin naghahandog ng tama. Ginagaya nila yung mga si Pines tsaka si Opni. Dahil sila yung mga tiwali doon sa loob, sila rin naghahandog para sa kanilang sarili nila, kinukuha nila. Kaya nadamay din sila. Amin po ba? At ang sinasabi niya rito, at nang ang tayo pumasok sa bayan, ay saysayin ang mga balita ng buong bayan ay humihiyaw. Nag-iiyakan. Dinig ito ni Eli kahit na may nagsasalita sa kanya na lahi ni Benjamin. Rinig niya yung kaguluhan. Alam niyo po ba, pag bulag ka, mas matalas ang pandinig mo? Di po ba? Eto, hiyaw niya, alam niya, kaya lalo siyang parang nagimbal. Eto na nga ang sinasabi ng propetang nagsinugo sa akin ng Panginoon,
na mamamanglaw ang aking kalooban. Binaliwala niya eh. Verse 14, matatapos na po tayo. At nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan sa lahat, so, sa mga dumarating na, siguro kasi sa mga pamilya nyo, na marami namatay sa pamilya, na mga nauna doon, yung kamag-anak mo, yung ano mo, kapatid mo, ay, nako, hiyawan sila. Sabi niya ang kanyang sinabi, ano ang kahulugan ng kaingay sa buong ito? Pero alam niya na yon. At sabi niya, ang tao'y nagmadali at naparoon at sinaysay kay Eli, verse 15, si Eli ngay may 98 taon na, 40 years po siya naglingkod. 58 po siya naging hukom at priest. At sabi niya diyan, malabo ang kanyang mata, ang mata niya ay malabo, siya di na makakita, kaya tanging pandinig na lamang kanyang ginagamit. At verse 16, at sinabi ng lalaki kay Eli, na taga Benjamite, ako yaong nanggaling sa hukbo at ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo ng kanya sinabi, paano nangyari, anak ko, sabi mo sa akin. Verse 17, at siya'y nagdala ng mga balita na sumagot na nagsabi, ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Ehipto, ng Palisteo. Take note po, una, 4,000, sumunod po, 30,000 ang pinakamalaking na lagas. Namatay po doon. At ang sabi niya po diyan, at nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan. Yun na nga po yung pinasok yung kabanantipan at kinuha po nila. At pati ng inyong dalawang anak na sino, si Opni at si Pines ay patay na. Masamang balita. Pero binalaan siya, sabi niya, isang araw ang anak mo'y kukunin. Narinig niyo po yun? At ang sabi niya, at ang kaban ng Diyos ay kinuha. Doon siya nanginginig eh. Sa may kaban ng Diyos eh, kasi dapat iniingat-ingatan niya yun, pero hindi niya iningatan. Una pa lang hindi niya iningatan. Hindi niya pinatupad po yun sa kanilang lahi, sa kanyang mga anak. Ako ang Diyos, wala na ibang Diyos, liban sa akin, kasama po doon. Wala kayong sasambahin kundi ako lamang. Ako Diyos na papanibughugin. Naandun po yun sa 10 Commandments. Amen. Huwag kayong magkakaroon ng larawan, pero yung mga anak niya naandoon sa larawan na sinasamba na Diyos-Diyosan. Hindi niya po inalis yun. At sabi niya po dyan, tingnan po natin, verse 18, nabasa ko na ba ito? Sabi niya, at nangyari ang kaniyang banggitin ang kaban ng Diyos at siya'y nabuhal, si Eli, sa likuran ng kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan at nabalian siya ng leeg at siya'y namatay. Kasama po siya sa naparusahan. Sapagkat ang lalaking ito ay matanda na, si Eli matanda na at mabigat. Mabigat. Alam niyo kung bakit siya bumigat? Lahat ng pagkain na binibigay ng anak niya, alam niyo kung bakit? Lahat ng pure meat. Siya yung nakikinabang. Di ba naalala niyo? Kaya siya giliw na giliw sa mga anak niya. Hindi niya dinidisiplina. Amen. Siya yung nagtitinidor yung mga anak niya eh. At binibigay sa kanya yung pure meat. Walang tabayan ha. Kaya siya bumigat ng ganoon. Sabi niya, siya'y matanda na. At siya'y talagang totoo mabigat. At hinatulan niya ang Israel na 40 taon. 40 years niya naging judge sa Israel. Pero hindi siya naging good example. Di ba naalala ninyo? Di ba dapat sa pamilya mahusay tayo mamahala? High priest o yung overseer at yung diakono, gayon din naman, at saka diakonesa. Di po ba sila rin mahusay mamahala ng sambahayan? At sa labas sila ay mabuting patotoo. Amen po ba? Di ba? Si Eli hindi naging mabuting patotoo. Kaya ang tanong nila, bakit nagkaganito tayo? Alam nila yon. Kasi sa sitwasyon yon, parang gusto nila kumuha ng kakampi, yung kaban ng tipan ng Diyos, kakampi ng leon, pero hindi na nga eh. Hindi nila kakampi. Bakit hindi nila ginagawa ang salita na nakasaad doon? Amen. Tuloy pa natin, verse 19. At ang kanyang manugang na asawa ni Pines ay buntis na kagampanan, mangyayari na po. At nakarating niya ng balita ng kaban ng Diyos ay kinuha, nalungkot din po ito.
ito po ay siguro isa po itong diakonesa o isang tagapaglingkod din po ito doon. Kasi ang mga asawa ng mga priest noon, sa baba po sila. Sa pintuan po sila talaga naglilingkod. Ang mga asawa ng lalaki, nasa priest po, nasa loob. Amin po ba? Yan po yung nangyari, kaya alam niya, kaya siya nagmamalasakit din sa kaban ng tipan. At ang sabi niya, ang kaban ng tipan ng Diyos daw ay kinuha at ang kanyang biyanan, at ang kanyang asawa ay patay na, nabalitaan niya rin. At ang nangyari, ay yumuko siya sa pang-at ng anak. At nagsilang po siya ng sanggol. At parang sa kanyang shock, sabi niyo po, shock. Na-shock po siya. Sapagkat ang kanya pagdaramdam ay dumating sa kanya, yung panganganak niya, pero kasabay po nun yung hirap ng kalooban. Kita mo, ang dami na damay. Amen. Dahil sa hindi pagpapatupad ng salita ng Panginoon. Hindi pinaghari ang salita ng Panginoon. Hindi naging stricto sa salita ng Panginoon. Ang dami madadamay. Kaya po pwedeng madamay ang nasasakupan natin dito kung di tayo tama, hindi tayo maayos na magpatupad ng salita ng Panginoon kung di natin ginagawa. Baka sa loob ng tahanan natin, hindi natin ginagawa, sasabihin ng kapitbahay natin, ba't pa ako pupunta dyan sa iyo? Kayo nga, hindi nagkakasundo eh. Amen? Hindi nyo nga pinaghahari ang salita ng Panginoon eh. Kaya nga sinasabi ng Bible, maging liwanag tayo at ilaw ng sanlibutan ito. Amen po ba? Papaano? Sa mga gawa ay pinapakita na tayo nga'y totoong Kristiyano. Verse 20, at nang mamatay siya, ay sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa siping niya, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki. Ngunit hindi siya sumagot o inalumana man niya. Binaliwala niya kasi malungkot nga siya eh. Kasi alam niya, patay na yung biyanan niya at saka yung asawa niya at yung bayaw niya. At yung kaban ng tipan nga, kinuha na, lalo na. So nakita po natin dito, inilayo na ng Panginoon yung haba ng buhay sa angkan ni Eli. At ang sabi niya po rito, sapagkat ikaw ay nanganak na isang lalaki, ngayon hindi na sumasagot o inalumana man niya, binaliwala niya, hindi na mahalaga yung panganganak niya. Hindi na mahalaga. Parang sinakluban na po siya ng parang, sabi nga, langit at lupa ba yun? May salitang ganun, di ba? Parang ano na. Kaya nga sinabi ko po rito, parang yung nasyak na po siya, parang yung nangyayari sa kanyang hirap na panganganak, wala lang. Kasi bakit mas masakit ang kanyang dinanas sa kanyang kalooban? Amen. Ang hirap. Conclusion, 21. At ang pangalan niya, ang pinangalan sa bata ay Ikabod. Parang may kanta niya na. At sinabi, ang kaluhalatian ay nahiwalay sa Israel. Kahit nasa kanila ang kaban ng tipan, kinuha ito, inalis yung kaluwalhatian sa kanila. Sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha at dahil sa kanyang biyanan na kanyang asawa, yun ang thinking na ngayon ng asawa nung isang anak, yung manugang ni Eli. At ang sabi niya rito, verse 22, matapos na po ako, at kanya sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel. Inulit po. Alam niya na, hiniwalay na talaga. Sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha. In conclusion, dito po ang matatapos. In 1 Timothy chapter 5, verse 20 to 22, sana may aral po tayong nakuha. Tandaan niyo po natin, tinawag po tayong maglingkod, may responsibilidad. Amen. Pag pinabayaan natin yung responsibilidad natin, yaan po yung mangyayari. Pero hindi po literal po ito. O pwedeng ito spiritual. Malungkot tayo. Kasi wala nang kahatulan sa ang nakikristo eh. Amin po ba? Wala nang judgment, pero consequence meron. Huwag natin alisin yung consequence. Tayo gumawa, tayo gumanap. Amen. Yung responsibilidad gawin natin. Sinabi po dito, sila na mga nagkasala, payo po ito ni Paul kay Timothy, ikaw Timothy bilang pastor, sila na mga nagkasala ay palalahanan mo. Sabi niyo po, paalalahanan. Turuan, disiplinahin. Sa harap ng lahat, sabi niyo po lahat. Ibig sabihin, wala kang itinatago sa lahat, pinapakita mo, nasasabihan mo yung gumagawa na masama. Wag mong babaliwalain, sinasabi dito ni Apostle Paul kay Timothy bilang isang pastor. Upang ang iba naman ay
bandang huli. Mga takot. Alam niyo po, dahil may grace po tayo ngayon, wala natatakot ang tao dito eh. Wala natatakot na lingkod. Wala natatakot sa paglilingkod niya kung tama ba o hindi. Sinasagad natin yung biyaya na meron tayo. Pero hindi natin mauubos talaga. Amin po ba? Ang biyaya ng Diyos kailanman hindi mauubos dahil ito'y napakasagana. Kahit ano pang kasalanan natin. Pero aabusuin pa natin na yun. Kasi wala na tayong takot pag inabuso natin ang biyaya. May biyaya naman eh, babaliwalain natin. Kaya sabi rito, yung mga nagkasala, palalahanan mo sa harapan ng lahat. Basahin po natin, nagkakamali po tayo. Sa harap ng lahat. Ibig sabihin, sa buong bulwagan po, pwede mo sabihin ito pag hindi nagpakatino. Para matakot ang sino mang gumawa ng pagkakamali sa paglilingkod. Alam ba, naglilingkod, may anomalya siya. Hindi maganda siya. Bakit di natin lalathala? Para magkampi-kampihan? Hindi po ganon. Para matakot, sino yung mga taong gagawa ng hindi maganda pag naglilingkod? May kaayusan. Amin po ba? Verse 21. Pinagbibili ng kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus. Bakit? Ang pinaglilingkuran natin ay sino? Ang Diyos, ang ating Panginoon na tumubos sa atin. At ang mga anghel na hinirang, ano ito? Na iyong ganapin ang mga bagay na ito. Sabi niyo po ganapin. Yung pagsasaway. Sabi niyo po pagsasaway. Pagtutuwid po yun. Sabi niyo po ganapin. Ibig sabihin, hindi po tayo nagbabaliwala, ganapin. Meron tayong performance na ginagawa bilang isang responsibilidad nating gampanan. Amen. At ang sabi niya rito, ganapin. Ganapin ang mga bagay na ito na walang, ano pong sinabi niya dyan? Ano po yun? Itutuwid pa po natin yung ano lang natin, yung hindi natin mahal. Pero yung mahal natin, babaliwalayin natin, gaya na si Eli. Dahil anak niya yon, mas pinaburan niya, pinarangalan niya. Una, sinabi doon, di ba? Kaysa Diyos, di ba? Naalala niyo? Amen. Sabi niya rito, walang pagtatangi. Ang sabi sa verse 6 na Ephesians chapter 6 verse 6, sabi niya, naglilingkod, hindi sa paningin ng tao. Amen. Hello. Kundi sa Panginoon naglilingkod. Hindi tayo nagpiplis ng tao. Ang piniplis natin ng Panginoon sa Word of God. Pagkamali, sabihan natin. Amen. At ang sabi niya, ganapin ang mga bagay na ito ng walang pagkatangi at huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Pag sinabing pag-ayo, nilagay ko po dito yung partiality. Pag sinabing partiality, sa Griego po niyan, prosklitis. Prosklisis. Yun ang sinabi dyan. Yung prosklisis, ito po yung salitang favoritism. Sabi nyo, favoritism. Sa church, walang anak-anak. Pag mali, mali. Walang kapakapatid. Pag mali, mali. Amen. Kasi pag nagkaroon tayo ng favoritism, hindi maganda. May pinapaboran tayo. Itutuwid ba natin yung hindi natin paborito? Tapos yung ating paborito, sandali, baka ako yung ano yun ito eh. Kapamilya ko to eh. Kaya ako, kahit mga anak ko, dinidisiplina ko. Kasi dapat maging pattern tayo. Amen. Kahit kung sino pa yan, sasabihan natin kung nagkakamali. Sabi niyo po, walang tinatangi. O yung partiality, yung favoritism sa Griego. Wala tayong paborito dito dahil tayo lahat iisa sa Panginoon. Lahat tayo, equal po tayo sa harapan ng Panginoon. Pero iba-ibang paglilingkod ang ginagawa natin. Amen. Ang Panginoon nga, equal ang tingin niya sa atin, tapos tayo, hindi tayo equal sa iba. Hindi tayo equal sa lahat ng ating nasasakupan. Balikan po natin yung Mark chapter 10. Sinasabi po natin doon. Kung gusto nyo maging dakila, maging lingkod ka. At kung sino pong gusto maging una, maging alipin ng lahat. Kanino? Sa pamilya lang? Hindi, sa lahat.
Sa pamilya lang o sa kapitbahay lang, hindi sa lahat. Even sa kalsada na nakakasala mo, maglingkod ka. Yun yung aral ng Panginoon. Kaya sinasabi niya rito, ganapin nyo ang mga bagay nito. Sabihin niyo po, ganapin. Pag sinabing ganapin, ano po ibig sabihin? I-perform. Pagsikapan. Ganapin. Ayusin. Verse 22, matatapos na po ako. Tinuloy niya po ito, yung pangungusap na ito, para warningan si Timothy. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay sa kaninuman. Una, binigyan siya ng landas na para sundan, na sinasabi doon sa mga naunang verses, pagsabihan mo ang gumagawa ng kasamaan. Amen. At huwag kang mamimili. At bakit sinabi ito na walang favoritism? Kasi baka favorite kita, papahirang kita ng langis para maglingkod. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, huwag mong madaling ipatong ang iyong kamay. Kasi bakit? Wala kang favoritism eh. Dapat tingnan mo dito ang taong tapat at totoong naglilingkod. Kaya nahihiramin. Kasi pag nagkamali ka, sistema ng mali yun. Kakainin na nun yung buong masa. Bakit hihilahin nun yung hindi naman kasi siya totoong naglilingkod? Amen. Kaya napakaingat ng ating pagpapatong pastor ng kamay. At ang sabi niya rito, sa kanino man, niwag kang, eto po, makinig kayo mabuti, huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Sabi niyo po makaramay, madamay. Ano ibig sabihin ito? Nagkakasala. Sige, okay lang yan, kapatid. Mapagbiyaya naman ng Panginoon eh. Para nakikiramay ka pa. Dapat sinabi, mali yan, huwag kang magpatuloy diyan, kundi didisiplinahin kita. Amen. Kasi ang pinaglilingkuran natin kataas-taasan Diyos. Hindi na pabibirong Diyos. Amen. Kaya ang paglilingkod, hindi biro. Amen po ba? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At nakaranas tayo ng abot-abot na biyaya. Amin po ba? Tapos sinasabi natin, hindi natin iniingatan. O iniingatan pala natin, sinabi rito, yung madadamay tayo doon. Sige, ako na bahala sa iyo, huwag ka na mag-alala. Kaya kitang anuhin. Mali po yung, kaya mag-ingat tayo sa papatungan natin ng kamay. Para maglingkod po. Context po rito, para maglingkod. Kasi si Timothy ay lingkod at pastor. Amen po ba? At sabi niya, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ano po yung pinag-aaralan natin sa Timothy? Siya ay walang kapintasan. Naalala nyo? Ang high priest, overseer, walang kapintasan. Pangalawa, yung mga diakon at diakonesa, walang kapintasan din. Amin po ba? Kasi maingat na napatungan ng kamay, alam na sila'y puspos ng pananampalataya at puspos na espiritu, kaya papatungan ng kamay. Amin po ba? Alam ng pastor na sila'y puspos. Kaya siya hindi nakikisama sa kanila, mahawa ang kanyang pangalan. Alam niyo po ba, pag nag-compromise po tayo sa makasalanan ng tao, kasama tayo marurumihan. Hindi sinasabi po rito magkakasala ka doon sa kasalanan niya. Pag kinobera po natin, merong balik po sa iyo yan. Eh siya nga, kinakampihan niya yun eh. Amen. Anong tingin sa atin ng tao pag ganun tayo? Madumi na tayo, hindi tayo marangal sa harapan nila. Amen po ba? Kayo, kinakausap ko mga naglilingkod dito. At kinakausap ko kayo kabataan, someday kayo tatayo. Someday kayo mamumuno. Dapat muna ang pagiging kawal natin, isuot natin ang kawal at baluti na ibinigay ng kaloob ng Diyos. Kaya hindi nagtatagumpay, etong baluti na dapat ina-apply natin, hindi natin ina-apply. Magtatagumpay tayo, sinasabi ko, pagka ito ina-apply natin. Pag binabaliwala natin, uulitin ko po sa inyo, anumang ministry, hindi tayo magtatagumpay.
Kahit anong hiyaw natin, kahit na ipagduldulan pa natin panalangin natin, walang kapangyarihan. Kasi bakit? Ano nauna? Panalangin o ito? Salita ng Diyos. Pag ito ang ginamit natin, ito'y may kapangyarihan, makapagbabago na lahat ng bagay, mas makapangyarihan itong gaganap. Amen. Sa buhay natin. Personally, sa buhay natin. Kasunod yung mga nasasakupan natin, pamilya natin, kapitbahay natin, trabaho natin, at church natin. Amen. Napakahalaga ng aral na ito. Magpakumbaba tayo. Pwede ko bang tawagin yung kapatid natin si Deacon? Awit po tayo dahil siya po yung susunod po dito. Pero habang pinaprepare niyo po yung handog natin, tingnan natin sarili natin. Meron ba tayong favoritism? Huwag nawang mangyari. Dapat naglilingkod tayo, wala tayo sa paningin ng tao, hindi ganun. Dapat sa paningin ng Diyos, gumagawa tayo at naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang magre-reward sa kubling bagay na yung ginagawa, lihim man o hayag. Amen. Kahit di kayo nakikita sa paglilingkod dito, pero ang paglilingkod nyo, lihim yung ginagawa para sa Panginoon. Iyahayag kayo ng Panginoon sa Kanya sa langit. May reward po tayo. Amen. Huwag nyo sabihin, nandito si pastor, kaya kailangan maglilingkod ako. Nakatingin sa akin si brother siya yung leader ko O si sister, leader ko siya Kailangan pagbutihin. Hindi. Kaya mo pagbubutihin dahil sa Panginoon. Dahil ito ang sinasabi ng Bible. Amen. Maglingkod na hindi napipilitan. Maglingkod na nakatingin kay Jesus. Ano po yung unang kanta natin, kapatid? Yun yung chorus po natin. Aawit tayo, kahit mahina lang po siya, kasi ang Diyos natin hindi may kukumpara. Ang Diyos natin hindi siya may hahambing. Ang Diyos natin, dapat siyang purihin, dapat siyang sambahin. Paglingkuran natin. Ngayon kung ang paglilingkod natin, medya-medya lang. Parang sinasabi natin siya, may pares ka lang dito sa mundo. Pero kung paglilingkuran natin siya ng tama, sinasabi natin, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kung gusto mo sabihin ang Diyos walang katulad, maglingkod ka ng tama. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Kung minsan napupunta sa mga anak natin, mahal natin sa buhay, ang number one, ilayo mo ang number one sa pamilya. Gawin mong number one si Lord. Makapaglilingkod ka sa pamilya mo, makapaglilingkod ka sa kapitbahay mo, makapaglilingkod ka ng tama sa trabaho mo, makapaglilingkod ka kahit kanino. Nauna kasi si Lord. Amen? Number one si Lord. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awit natin na malakas ang Panginoon, wala siyang katulad. Diyos na hari ng mga hari. Wala nang
pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung hindi ka naging number 1 sa aming mga puso. Kung marami kaming minahal kaya sa iyo, kahabagan niyo po kami. Hindi ka namin inuuna, Panginoon. Ang relasyon namin sa iyo hindi nagiging una, kundi nauna ang relasyon namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami. Hayaan niyo pong maging maayos ang aming relasyon sa iyo, na maging perpekto ang aming paglilingkod sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming trabaho, sa aming mga nakakasalamuha, at sa paglilingkod sa iglesia niyo po na buhay, na ginawa niyo po kaming suhay, haligi ng katotohanan para sa iyong kaharian, Panginoon. Magliwanag ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahabagan niyo po kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo kung nagkukulang po kami bilang iglesia niyo po na buhay. Salamat po sa liwanag ng iyong salita. Maging buhay ito, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat po sa mga aral na amin tinatanggap. Ito'y patunay na buhay kang Diyos upang kami gisingin kung kami man, Panginoon, ay dumadating sa ganitong sitwasyon. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag. Hindi man namin nararamdaman, nagtitiwala po kami sa iyo. Ika'y masamaganang biyayang habag na hindi nauubos. Ito'y bago bawat umaga, Panginoon. Ito'y sariwa, bago bawat umaga, bawat sandali. Ito'y mananatili na lumiligid sa amin. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, at higit sa lahat, sinasamba sa iyong kagandahan, Panginoon, sa kagandahan ng iyong mga salita. Sa iyong karangalan, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, tayong Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang kahangahangang mga gawa. Hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng Panginoon. Pero sabi nga, binigay sa atin yung mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. No? Alam nyo, mapalad tayo dahil kung ibig sabihin, kung sa Bible school natin pag-aaralan ng mga bagay na ito, magbabayad pa tayo. Pero dito, libreng itinuturo sa atin. No? Bago ako magano ng pangwakas na panalangin, pagpalain natin ang ating pastor na nagturo. Sabi nga sa Biblia sa Galatia, huwag nating kalimutan na pagpalain ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos na nagpapagal para sa ating ikalalagong espiritual. Kung ano mabuting bagay sa atin, dapat ibigay natin ang mabuting bagay sa kanila. Dahil sabi nga, ang Diyos hindi pwede nating dayain. No? Kung anong inihasik natin, aanihin natin. Purihin ng Panginoon. Now mga kapatid, meron lang akong gustong linawin. Tama yun ang Diyos, halimbawa, yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, ibinigay siya sa mga masasama. Yun ay decree. Itinakda na ng Diyos yun. Ibig sabihin yun ay ordain ng Diyos. Inordain na ng Diyos yun na ang Panginoong Hesus ay mamamatay sa kamay ng mga masasama. At yun ay paunang kaalaman na ng Diyos yun. Ibig sabihin, alam na ng Diyos na mamamatay ang Panginoong Hesus para bayaran ang kasalanan natin. Pero ito ang tanong, mga kapatid, maaaring itanong natin. Yun bang kasamaang ginawa ng mga tao kay Kristo? Ibig sabihin, ang Diyos din ba naglagay sa kanila ng kasamaang yun?
Ang Diyos ba naglagay sa kanila nung kasamaang yon para gawin sa Panginoong Yesus yung bagay na yon? Remember na walang bagay na nagmumula sa Diyos na masama. Lahat ng bagay na nagmumula sa Diyos ay mabuti. Kaya bagamat itinakda ng Diyos, bagamat inordain ng Diyos na mamatay ang Panginoong Yesus, bagamat sa paunang isipan ng Panginoon, mamamatay ang Panginoong Yesus sa kamay ng masasama. Pero itong tandaan natin, hindi ang Diyos na naglagay ng kasamaan sa puso ng mga Hudyo para patayin ang Panginoong Yesus. Hindi ang Diyos na naglagay ng kasamaan. Bagamat plinano ng Diyos na mamatay ang Panginoong Yesus dahil sa ating kaligtasan, pero hindi ang Diyos na naglagay ng kasamaan sa puso ng mga Hudyo para gawin sa Panginoong Yesus yun. Amen ba? Maliwanag ba? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay perfect. Kaya dapat nating isipin nyo na walang bagay na nagmumula sa Diyos na masama. Pawang mabuti nagmumula sa Diyos. Kaya hindi siya naglagay sa puso ng mga Hudyo na patayin ng Panginoong Yesus. Bagamat itinakda niya na silang pumatay sa Panginoong Yesus. Pero ang dapat nating tandaan, hindi ang Diyos na naglagay sa puso ng mga Hudyo ng masamang bagay para gawin nila sa Panginoong Yesus yun. Yun ay bunga ng sinful nature natin mula kay Adan. Bunga yun ng masamang kalikasan na minana ng tao mula kay Adan. Maliwanag ba? So baka sabihin natin, kung Diyos pala nagtatakda, kung Diyos pala nag-o-ordain, di yung kasamaan na ginawa nila, in-ordain din ng Diyos. Hindi. Yun ang dapat na, yun ang gusto kong linawin sa bawat isa. God will never ordain wickedness. God will never ordain wickedness. God will never decree wickedness. Hindi niya gagawin ang masamang bagay. Bagamat plinano niya. No? There's no unrighteousness in God. Kaya dapat maging malinaw sa atin yun. Kaya sa ating buhay, mga Kristiyano na pinili ng Diyos, tayo ay ligtas na. Pero sabi nga, alam niyo mga kapatid, minsan may mga mananampalataya na nakikipag-compromise sa kasalanan. Alam niyo, kapag tayo nakipag-compromise sa kasalanan, nakipamatok tayo sa kasalanan, hindi lang tayo apektado. Apektado ang ating mga mahal sa buhay, apektado yung mga relationship natin. Bagamat ligtas tayo, bagamat sa langit tayo pupunta dahil pinili tayo ng Diyos inordain, dinikri ng Diyos na iligtas tayo. Pero kapag once na tayo nakipag-compromise sa kasalanan, ibig sabihin, yung ating eternal destiny secured na. Binayaran na ni Kristo yung natin, yung kahinat na nating eternal. Bayad na yon, sold na yon. Pero meron tayong tinatawag na natural consequence. Yung ibig sabihin, pagbabayaran natin dito sa lupa. Yung ating mga kalimaw, nakipag-compromise tayo. Kaya ang Kristiyano hindi nakikipag-compromise, hindi nakikipaglaro sa masama. Dahil pagbabayaran natin yun alam ng Diyos, hindi ba? Alam ng Diyos ang lahat. Nalalaman ng Diyos ng lahat. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Ibig sabihin, kung alam ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang ginagawa natin. Yun ang mga iniisip natin na binanggit ni Pastor kanina sa Psalm 139. Yung iniisip natin sa malayo, kita-kita ng Panginoon. Alam na ng Diyos ang iniisip natin. Hindi natin pwedeng itago sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Diyos. Yung mga lihim natin ay hayag sa Diyos. Kaya ang Kristiyano na nagkipag-compromise sa Panginoon, sa kasalanan, maapektuhan hindi lamang ikaw, maapektuhan pati ang pamilya mo, maapektuhan ang mga mahal mo sa buhay. Dapat nating tandaan. Minsan sabi natin, bakit ganon? Kristiyano na ako, maawit ako sa Panginoon. Preach ni Pastor kanina, yung mga Israelita, umawit sa Panginoon, humiyaw ng humiyaw, pero hindi sila tinulungan ng Diyos. Bakit minsan sabi natin, Kristiyano na ako,
pupunta ako sa langit, pero bakit parang dito sa pagsubok hindi ako tinutulungan ng Panginoon? Dapat nating isipin na una sa lahat, do we compromise with sin? Meron bang kasalanan na nakikipamatok tayo? Meron bang kasalanan itinatago tayo? Amen? Huwag tayo maglalaro sa kasalanan. Dahil pagbabayaran natin, hindi man sa kabilang buhay, pagbabayaran natin sa buhay na ito. Dahil ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay matuwid. Bagamat siya'y pag-ibig, alam nyo nga minsan may teacher sa Lord Most High nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganun? Ang Diyos ay pag-ibig, pero bakit hahatulan niya mga bakla? Sabi ko, yes, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay makatarungan. Sabi kong ganun sa kanya. Huwag natin sabihin na puro pag-ibig lang, puro love, puro love. Dapat din nating isipin na ang Diyos ay makatarungan. Hahatulan niya ang kasalanan. No? Sa Kristiyano, ang kasalanan, solve na yung yung eternal destiny natin, binayaran na ni Kristo. Pero ibig sabihin, meron tayong pagbabayaran dito sa buhay na ito sa lupa. Halimbawa, ikaw, kumaliwa ka, ng babae ka, ibig sabihin, bayad na yon, di ba? Sa mata ng Panginoon, binayaran ni Kristo. Pero, pagbabayaran mo, pag nahuli ka ng asawa mo, didimanda ka. Magagalit sa iyo yung mga kamag-anak mo, yung mga kamag-anak ng asawa mo, pagbabayaran mo yon dito sa lupa. Kaya alam nyo, ang Kristiyano hindi nakikipag-compromise sa kasalanan. Anumang uri ng kasalanan yan, dapat iwasan natin. Huwag tayong magkikipaglaro sa tukso. Dapat layuan natin ang tukso. Dapat lagay natin sa isip natin yun. Kung Kristiyano tayo, dapat mamuhay tayo ng banal, mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Amen po ba? Mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon dahil ginawa na tayong matuwid eh. Sabi nga ni Pastor kanina eh, wala pa tayo dito sa mundong ito, inordain na ng Panginoon na tayo maging matuwid. Inordain na tayo na maging banal. At simula pa nung una, nilalang tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, ginawa tayong bago nilalang para iukol natin ang buhay natin sa paggawa ng mabuti. Na plinano ng Diyos na lalakaran natin. Kaya ang Kristiyano gumagawa ng mabuti dahil hindi para maligtas, kundi kaya siya gumagawa ng mabuti dahil ligtas na siya. Kaya siya gumagawa ng may kabanalan dahil ligtas na siya. Kaya siya gumagawa ng matuwid dahil ginawa na siyang matuwid ng Diyos. Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi mananampalataya. Purihin ang Panginoon. Amen ba? Maliwanag? So, ibig sabihin, ang Diyos hindi magiging kaparte ng kasalanan. Hindi siya naglagay ng kasalanan sa puso ng mga nagpako kay Kristo sa krus. Bagamat itinakda, inordain niya, paunang isipan ng Diyos na si Kristo mamamatay sa mga kamay ng tampalasan. Pero hindi siya naglagay ng masamang iniisip nila kay Kristo. Amen po ba? Purihin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay matuwid, ang Diyos natin ay pinagmumula ng mabutit ganap na bagay. Amen po. Kaya dapat siyang sambahin, dapat siyang purihin, dapat siyang pagukulan ng lahat ng pagsamba at paglilingkod natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat na hindi pa man kami sinisilang, wala pa man kami sa sinapupunan ng aming mga ina. Panginoon, nakita mo na kami at ginawa mo na kaming banal. Ginawa mo kaming matuwid. At na, Lord, dahil sa inyong paunang pagkaalam sa amin, Panginoon, plinano mo na ang buhay namin. Panginoon, salamat po. Napawang kabutihan na nagmumula sa inyo. Walang masamang naggagaling sa inyo, Panginoon.
Lord, iniaalay namin ang aming buhay kung anong plinano mo sa amin. Itong lalakaran namin, Panginoon. Dahil itong plinano mo sa amin, simula pa nung una. Lord God, salamat po, Panginoon. Pinasagana mo kami sa mga mabuting gawa sa udyok ng banal na Espiritu upang papurihan ka ng mga tao sa aming buhay. Panginoon, salamat po. Salamat po bagamat kami nasa lusak ng kasalanan. Hinango mo kami, Panginoon. Tinubos mo kami, nilinis mo kami, pinabanal mo kami, ginawa mo kaming matuwid dahil ito ang kalooban mo po sa amin. Nung una pa man isinulat mo na mga pangalan namin sa aklat ng buhay, Panginoon, upang kami iligtas. O kahanga-hanga, Panginoon, kahanga-hanga ang ginawa mo sa aming mga buhay. Sino ba kami, Panginoon, para kami pag-ukulan mo ng pansin? Sino ba kami mga tao, Panginoon, para pag-isipan mo na maganda? Tunay nga, Panginoon, sinasamba ka namin. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Wala kang kaparis, wala kang katulad. Dakila ang iyong kabanalan, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit kalwalatian. Lord, sa aming buhay na ito, salamat po, Panginoon, na binanal mo kami. At tunay nga, Panginoon, na nasa amin ang banal mong Espiritu upang maiwasan namin ang mga tukso, hindi kami makipag-compromise sa kasalanan, Panginoon. At salamat po ang kabutihan mo ang nag-uudyok sa amin para kami magsisi at talikuran ng masasamang gawa. Salamat po, Amang Diyos, naway tumimo ito sa puso ng bawat isa na naririto ngayon. Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, dala-dala namin ang kaisipang ito na tunay nga napakabuti mo sa amin. Panginoon, Lord God, dahil sa kabutihan mong ito, inihahandog namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, na banal, kalugod-lugod. Panginoon, sumagana kami sa mabuting gawa at tulungan mo kaming mamuhay ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Sakupin mo kami, Panginoon. Panginoong Jesus, ikapamuhay mo ang buhay mo sa amin dahil hindi namin kayang ikapamuhay ang buhay Kristiyano maliban na ikaw ay sumapuso namin at kumilos sa aming buhay. Ikaw ang naglalagay ng pagnanasa at kakayanan para gawin ang mga bagay na nakalulugod sa inyo. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming pag-asa. Wala nang iba sa buhay na ito, Panginoon. Kaya binabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng mataas na kaluwalhatian. Walang matira sa amin, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas at dakilang manunubos. Amen at amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesus, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen at amen.